Hello mga mamis! Ngayon naman magluluto tayo ng espesyal na chicken sweet and sour. At dahil may work pa ako ngayong umaga, mamayang hapon na ako pag uwi ko, saka ako magluluto. At after 8 hours, ito na nga, namamalingki naman ako para sa aking lulutuin. At ito ang nakikita ko, ang chicken breast. Ay gagawin kong chicken sweet and sour. At ito naman ang ating mga ingredients. Ayan, panoorin nyo na lang po ito sa ating screen at nakasulat naman ito dito. At medyo madami-dami itong ingredients dahil special ito na luto ko ngayon. At tara na, samahan nyo ako sa aking pagluluto. Unang-una, hihiwain natin ang ating chicken breast ng paganito. Ayan, kailangan maliliit lang siya at manipis. Para mamaya, pag prito natin, madali lang itong maluto. Ayan, ganyan lang siya kanipis. At dahil kasi request ito ng aking mga anak na ito ang lulutuin ngayon. Kaya napag-isipan ko na espesyal ang gagawin kong luto ngayon na chicken sweet and sour. At tsak, matutuwa sila at masasarap sa lulutuin ko na naman ngayon. At pagkatapos nating hiwa-hiwain ng kailangan walang tubig. Kaya kala natin ito ng tubig bago natin ito titimplahan. Ayan, yung walang-wala na talagang tubig. Ayan, saka natin ito timplahan. At ito na nga siya. Ayan, titimplahan na natin ito ng paminta. Ayan, nasa sa inyo na po kung gaano kadami ang gusto nyong ilagay or kaunti. Ako, tama na yan. At isusunod ko naman ngayon paglagay ang ating chili powder. Ayan, dagdag naman ito, pampaanghang. Pero konti lang naman ang anghang nito, hindi naman siya gaanong maanghang din. At isunod natin paglagay itong ating crispy fry. Ayan, ilagay natin. Pag nailagay na natin lahat itong ating mga sangkap, saka natin ito paghalo-haluin. At isunod ko naman paglagay itong ating cornstarch. Ayan, para medyo didikit siya. Para mamaya pag prito natin, dumidikit ang kanyang timpla. At saka itong itlog, ilagay na din natin. Ayan, pagkatapos sabay-sabay na natin itong paghalo-haluin ng ganito. Ayan, para lahat itong mga chicken natin, malagyan siya at magkaroon ng lasa. Ayan, kasi ito lang yung pangtimpla natin muna ngayon sa ating chicken bago natin ito ipiprito. Ayan, at kapag iprito na natin pala ito mamaya, kailangan medyo madami-dami ang mantika na ilalagay natin para masarap at maganda ang kanyang pagkaprito. Hindi siya sunog. Ayan, medyo brown lang ang pagprito natin dito mamaya. At ito na nga, dahil nagkulang ako sa timpla kanina, dinagdagan ko ngayon ng asin. Ayan, pero konting asin lang naman ang idadagdag ko. Ayan, sabay, paghalo-haluin ko naman ulit para yung lasa talaga niya, makukuha ko yung lasa niyang masarap. Kasi mamaya, pagkaprito natin, pwede na nga itong kainin dahil templado na siya. At ito na, maghanda na tayo ng kawali at kapag mainit na, maglagay tayo ng mantika dito sa ating kawali. Ayan, medyo dami-damihan nga natin ang ating mantika para mamaya sa pagprito parang i-deep fry ba natin. At ito na, ilagay na natin ito isa-isa sa ating kawali kasi mainit na siya. Ayan, ilalagay natin ito at parang sa nakikita ko pag nagpiprito ako nito, parang lumalaki siya. Ayan na, diba? Parang nag-i-expand yung ating mga chicken. Ayan, ang ganda ng niya pagkaluto, tingnan. Ayan, sarap-sarap ng kainin ito kasi templado na nga talaga itong chicken na ito. Oo, kaso lamang ang gagawin natin ay gagawin nating sweet and sour. Ayan. Pero pwede nang kainin kahit na ganito lang, prito lang. Ayan, o diba? Tapos pabaliktarin natin ito para naman maluto naman yung sa ilalim. Ayan, ganyan lang siya ka-brown. Kailangan, hindi yung parang sunog, ganun. Hindi. Kasi mamaya lulutuin pa naman natin ito sa ating paggawang sweet and sour. Ayan. Kaya, ganyan lang ka-brown ang kailangan. Ayan. At saka,
Ang ganda ng pagkaluto, oh. Tingnan. Ayan, ganyan lang. Baliktad at mamayang kaunti. At ilang minuto lang ito, luto na ito. Saglit lang ito lutuin eh. Ayan, oh. Ito na nga, luto na siya. Ilagay na natin ito sa ating lagayan. Ayan, para yung iba naman mamaya ay lulutuin naman natin ng ganito ulit. Ayan, lahat itong mga manok na tinimpla natin kanina, lulutuin natin ito lahat. Ayan. O, diba? Ang ganda ng pagkaluto niya, oh. Ganda, sarap-sarap na yung kainin. Ayan, oh. O, diba? At habang piniprito ko pa lahat yon, ito naman, hinihiwa-hiwa ko muna itong ating carrots naman. Hinahanda ko lahat paghiwa para mamaya pagkatapos na ng ating pagprito lahat, naka-ready na yung ating mga sangkap din na gagawin nating sweet and sour. Ayan, at ganito din pala ang paghiwa ko sa aking carrots. Nilagyan ko siya ng pampaarte lang ba. Ayan, kasi naisipan ko yun na aarte-artehan ko lang siya. Art yarn? Oo, ayan o, ganyan lang. Ayan, siguro maraming may alam nito gawin. Pero, meron kaya panghiwa talaga para sa ganitong style? Ayan o. Meron kaya, no? Oh, please comment na lang po ha. Kasi para malaman ko. Dahil mahilig din ako sa mga pampaarte eh. Sa mga sangkap. Ayan o, katulad nito. Ayan. Tapos tatanggalin din natin dito sa ilalim lahat. Ayan, para lahat ito magmukhang bulaklak mamaya. Ayan o, kunwari lang ba? Kunwari flower siya. O, diba? Mamaya tingnan natin pag hiniwa-hiwa natin kung maganda ba ang kanyang kinalalabasan. At ito rin ang aking panghiwa. Iba rin. Ayan o. Iba rin yung panghiwa natin. Hindi ko siya ginamitan ng kutsilyo talaga. Ito rin. Basta inaarte-artehan ko ba yan ba? Ayan, ng ganyan lang. Pero, sa inyo naman, pwede rin namang hindi nakaganyan. Kasi, basta maluto lang, diba? Ay, ako kasi, yan na nga. Ginagawa ko kasing parang special ba? Sabi nila, special daw. Pero, hindi ko lang alam kung talaga bang special ang pagkaluto nito mamaya. Ayan. Ganyan lang. O, diba? Ang ganda ng tingnan. Parang bulaklak na siya. Ayan, o. Ilagay muna natin ito dito sa ating lagayan. At isunod din naman yung isa. Ganon din ang pagkahiwa natin. At isunod na natin ngayon itong ating bell pepper. Red at saka green. Ayan. Tanggalan muna natin ito ng mga buto. Pagkatapos, hiwain natin. Ang paghiwa ko lang naman ito ay simple lang eh. Ayan. Ganito lang ang paghiwa ko dito sa ating mga bell pepper. Ayan o. Simple lang ang ating paghiwa nito. Pero medyo malaki-laki lang din kaunti. Ayan. Ganyan lang ang paghiwa natin ito. Ayan. Tapos, isunod naman natin itong ating green. Ilagay din natin sa ating lagayan at isunod din naman natin itong ating green. Ganon din ang ating paghiwa-hiwa sa ating green na bell pepper. Oo. Ayan. Tanggalan din ulit natin ng mga buto. Ayan. At pagkatapos, hiwa-hiwain na naman ng paganon para terno din siya. Ayan. Alam nyo ba itong bell pepper daw sabi nila, gamot daw ito sa heart. Totoo po ba yan? Sabi nila eh. Kaya tuloy ako tuwing luto ko, gusto ko may bell pepper akong ilalagay. Kasi good for the heart daw ito eh. Totoo kaya ito, mga bish? Ayan o. O, diba? O, ganyan lang. Tapos, iset aside ulit natin. Ipaghalo-halo natin sa ating red na bell pepper. Ganyan. At isunod naman natin ngayon paghiwa itong ating sibuyas. Ayan. Balatan natin. At pagkatapos, hiwa-hiwain natin. Nang medyo malaki-laki naman ng konti. Hindi siya yung manipis ang paghiwa natin. Pag ganito at ganun din ang paghiwa ng ating kalahati. Yan. At tandaan nyo, bago nga pala natin hiwain yung sibuyas, kailangan hugasan muna natin ito para hindi tayo maiiyak. Ayan. At pagkatapos, isunod naman natin ngayon itong ating bawang. Ayan, ganyan lang. Pinisat-pisat lang natin ito. Ayan, para madali itong mabalatan.
At ang ginawa ko dito ay isa lang, hindi ko ito hiniwa-hiwa. Ayan o, diba? O, napakadaling balatan na lang siya. Kasi ganun yung ginawa ko. Ayan, ganyan lang. At buo ko lang din itong igisa ngayon. Ayan, pero nasa sa inyo na rin naman. Kung gusto nyong hiwa-hiwain din, pwede rin naman. Ayan o, ito lang siya buo. Ayan, ganyan lang ang pag-isa ko. Mamaya, at bago naman natin ito igisa, magpainit muna tayo ngayon sa ating kawali. At kapag mainit na, lalagyan natin ito ng mantika upang igisa na natin itong ating bell pepper. Ayan, at pagkatapos, isunod na rin natin itong ating carrots. Ayan, ihalo-haluin lang natin saglit. Saglit lang po ito kasi hindi natin ito masyadong lulutuin. Para half cook lang ang kakalabasan nito. At pagkatapos nito, i-set aside muna natin ito. Ayan, mamaya mga siguro after mga 2 minutes lang siguro ito. Ayan. At ito na, sinaset aside na natin ito. Ayan. At ito namang mantika na natira sa ating kawali, dadagdagan na lang natin ito ng kaunti. Kasi ito rin din ang ating pagigisahan ng ating bawang at saka sibuyas. Pagkatapos, titimplahan na natin ito para sa ating sweet and sour. At ito na nga, ilagay na natin itong ating buong mga bawang. At isunod naman natin ngayon pagisa itong ating sibuyas. Ayan. Halo-haluin lang natin ito saglit. At pag medyo brown na siya, isunod na natin ngayon paglagay ang tubig. Ayan, lalagyan natin ito ng tubig. Pagkatapos, pakuluan natin ito saglit at ilalagay naman natin itong ating lemon. Imbis na ang ilagay natin ay suka, lemon ang nilalagay ko dito, hindi na suka. Para magiging sour siya. Diba? Kasi sweet and sour nga ang gagawin natin. Pero try nyo mga mamis, talagang maasim siya kahit isang lemon lang ang nilagay ko dito. Hindi na kayo dapat maglagay pa ng suka. Ayan, try nyo na lang po. Ito. At nilagyan ko rin ito ng ketchup. Ayan, kasi para may pampapula siya, may pampakulay. Imbis na lalagyan natin ito ng food coloring, hindi na kailangan ng food coloring. Mas okay pa itong ketchup, diba? Ayan, dagdag pa ito pampasarap ng ating niluluto ngayon. Ayan, inahalo-halo ko siya hanggang sa matunaw siya. At pagkatapos, nilagyan ko na ito ng honey. Ayan, nilalagyan ko pa siya ng honey kasi ganito yon. Imbis na asukal ang ilalagay, honey ang nilalagay ko. Kasi mas okay pagka honey. Mas healthy daw, sabi nila. Totoo ba yan? Kaya honey ang nilalagay ko pala kasi bukod sa healthy daw ito, sweet pa. Diba? Kasi sweet and sour ang gagawin natin. At nilalagyan ko na rin ito ngayon ng sweet chili sauce. Ayan, paghalo-haluin naman natin ito lahat hanggang sa ito'y maghalo-halo lahat itong mga lasa na ito. Ayan, at makuha natin kung ano ang gusto nating lasa na magiging sweet and sour siya. At ito pala, nilagyan ko ito ng syrup ng pineapple chunk. Ayan, syrup lang muna ilalagay natin kasi yung pineapple chunk, ilalagay natin yun toppings. For toppings na lang yun natin ilagay. At ito na, tinimplahan ko na ito ng seasoning granules. Ayan, ito lang ang ating pangtimpla nito upang maging masarap ito at malasa itong ating sweet and sour. Paghalo-haluin lang natin ito saglit. Ito na nga, tikman muna natin para kung may kulang, saka na lang ulit natin ito dadagdagan. Pero okay na siya, yung sarap Talagang nakuha ko yung kanyang timpla na sweet and sour. Ayan, at syempre, nilalagyan ko na siya ngayon ng cornstarch para medyo maglapot naman ito. Ayan, itong niluluto natin. Kasi kailangan lalapot din ito ng kaunti bago natin ito ilagay ang ating chicken kanina na pinarito.
Ayan, pag haluin lang muna natin saglit hanggang sa ito'y pag kumulo na, ayan, lalapot na siya. Dahil malapot na, isunod na natin paglagay itong ating mga pinaritong chicken kanina. Ayan, ito ay breast chicken. Oo, ang sarap na, nangangamoy na. Amoy sarap. Masasarapan talaga nito mamaya itong aking mga anak. Ayan, kasi sa ngayon pa lang, naaamoy ko na ang sarap-sarap. Kapag nahalo na lahat, isunod na natin ngayon yung ating niluto kaninang carrots at saka bell pepper. Ayan, ilagay natin at pag halo-haloin ulit natin ito ng mga saglit lang ito, siguro mga 2 minutes kasi mga luto na ito lahat eh. Oo. Ayan, diba? At ito naman yung ating pineapple chunk. Ayan, pinaghiwa-hiwa ko lang siya, hinati ko lang siya para medyo manipis kasi sobrang kapal ito. Ayan, lahat pinaghati-hati ko at ita-toppings natin ito sa ating luto na chicken. Yung ating ginagawang sweet and sour chicken. Ayan, ganyan lang ang ginagawa ko. Ayan, at ito na siya. Ilagay na natin ito ngayon sa ating luto na chicken sweet and sour. At ito na nga siya, luto na. Ayan. At ako'y natakam-takam na nito. Ang sarap na talaga tingnan. Ayan, ito na ang ating finished product. Diba? Ang ganda. Tingnan nyo pa lang, sobrang sarap na. Ayan, ano pa kaya kung titikman nyo? Hala, tara na, kain tayo. At siya, sige, titikman ko muna ito guys. Ayan ang sarap. Ay, sobrang sarap talaga. Sana magustuhan nyo na naman itong aking luto ngayon. At please, follow, like, and share. Thank you for watching, guys. God bless everyone. Kain tayo. Yummy, yummy.